Sumainyo ang kapayapaan. Ang Ama'y walang hangganan, kapangyarihan niyang taglay. Pag-ibig niya'y wagas, malinis at walang kupas. Nawa kung paano ang tao'y nag-e-eksperimento sa buhay niya, gumagawa siya ng conclusion. Nawa, ganun din po ang gawin ng tao na naghahanap ng kung paano niya mapapalalim ang pananalig niya. Naghahanap kung paano mapapalalim ang pananampalataya niya. Naghahanap kung paano niya tuwirang masusumpungan ang sa kanya'y sa tuwinay nagbibigay ng hininga. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po sa pahayag ng aking mahal na kapatid. Siya po ang unang alagad na hinirang. Yung pong alagad na gumaganap at sa kanya rin po ibinigay ang pagtuturo. Pagtuturo na tinuruan po siya kung saan ang parte ng mga ugat. Napakapalad po niya sa mga alagad ngayon. Sa kanya ibinigay ang talino na yan ng Ama, ng kapangyarihan ng Espiritu, kung paano yung mga gamot na dahon-dahon. Noong pong mga bago, ipahayag ko daw po kaya itong sinisiwala. Nung bago pa lang po, ang pinagagawa po sa akin, pag wala na pong gamot, wala na po kaming pasyente, tatawagin po yan sa kwarto ko. At hilutin mo nga kaya, ganyan, ganyan. At habang yan po nakikita ko po kung paano ang pinatutupad sa kanya. At pagdakay mangungusap sa kanya, bakit pinahilot ko yan sa iyo, sa katauhan ni Apo Kunching mo, upang ituro ko sa iyo ang parte ng para sa mata, sa tenga, sa batok na gagalawin na hindi marapat ding galawin. Marami pong kaparaanan ng Ama sa ginawa niya. At dyan po, kung paano noon sa una na lahat ng mga dahon-dahon, katulad na po, may sinabihan bilang Apo Kunching, uminom ka ng ganyan, tubig na lamang po ang iinumin ko. Huwag kang magagalit. Kung si Apo Kunching pinaiinom ng mga dahon-dahon, siya na mismo ang pinagpaparaanan, pinagdadaanan ng mga gamot para maging experiment ang kanyang katauhan. Oo, naniniwala na nananalig ang tao sa tubig lang ay gagaling siya. Pero gaano kalalim? Gaano kalalim yung sinasabi niyang nananalig siyang sa tubig lang ay gagaling siya? Marami pong nagsasabi niya sa katotohanan lamang po ng una wala pong gamot kundi tubig at ihip, haplos. Yan po ang kaparaanan, subalit nang ibinigay ang pagkakataong ibigay niya na ang mga kaukulang gamot sa karamdaman ng tao. Para rin pong nag-aral bilang Apo Kunching, sapagkat habang hinahaplos ang tao, nakaganyan, hindi po nakakausap, ganyan lamang po. At haba pong hinahawakan ng tao, idinaratal naman po ang mga kaukulang gamot. At kaya nga po tinuran, hinahamon ko kahit ipatest nyo sa herbalist. Sa mga herbalist po ba? Sa katotohanan lamang po, hindi lamang hayagan. Subalit yung pong mga gamot, saan po ba kinukuha ng parmasyotiko? Saan po ba? Saan po ba kinukuha yan? Sa lupa po ba? Kukuha ng lupa at gagawing antibiotic? Pero hindi po tayo maaring manira at di tayo maaring magsalita ng hindi tama para sa pananaw ng tao at pandinig niya, pero sa Ama tama. Sa madaling salita po, ang tao ay gustong gumaling, subalit ayaw ng paraan na yung pinakamakatotohanan.
Ilan nga po ba yung tatanggap at magtitiwala na paniniwalaan niya yung gamot sa ganyan? Subalit, hindi mo nga rin po masisisi ang tao sapagkat meron pong humahatol na hindi naman dapat inumin. Kaya po, yan ang maliwanag na habilin sa mga alagad. Mag-iingat kayo sa mga hinahatulan ninyo. Mag-iingat din kayo sa mga taong kausap nyo sapagkat kung minsan ginagawa pong dahilan ng tao, bigay ito ni Apo Kunching gamot eka doon, pero saan ka ibang gamot po iyon? Alam na alam po bilang Apo Kunching ang mga dahon-dahon na hinahatol dito. Kapag mayroon pong ibang dahon o puno na hinatol o ugat na hinatol na hindi po dito, wala po akong pananagutan dyan. Hindi ko po yan sinasakop. Kaya habiling-habilin po sa mga alagad kung ano lamang yung tinuro sa akin, kung ano lamang yung binabahagi sa akin, yun lang ang ihatol nyo. Huwag kayong gagawa ng sarili ninyo na nabalitaan nyo sa ibang manggagamot, tinularan nyo. Sapagkat napakahirap pong magkunwari at magmagaling. Dahil buhay po ang nakasalalay sa bawat ginagawa mo. Tama po ba? Kapag hinatulan mo yung kapwa mo, buhay niya nakasalalay doon, kaya hindi maaring magmagaling ka at magmamagaling-magalingan ka. Kaya kung ano lamang po yung kaukulan na gamot na hinatol at binahagi sa akin dito, pag mayroon pong lumapit at sinabi, Apo Kunching, ito po ang hinatol nung alagad mo. Sino yung alagad na yon? Dalhin mo siya dito. Pag nakita ko pong lihis doon sa yung sinabi niya, sino yun? Hindi naman po may turo. Sapagkat hindi po maaring basta na lamang pagdakakaraka-raka ay naghahatol po ng mga dahon-dahon. Mayroon pong pasyenteng hindi pinainom ng mga dahon-dahon. Mayroon pong pasyenteng hindi po siya painumin kahit na ano, kundi sasabihin lang sa kanya, tubig. Bakit po? Lalo na po yung mga nagdadalang tao. Kung minsan po ay ang gusto ng tao hatulan mo. Pero sinungaling naman. Sasabihin, hindi po ako nagbuntis. Karerating lang ng regla ko. Paano po kung niloloko yung mga alagad na ganon? Yung pala'y gusto lang magpalaglag. Sa katotohanan po, hindi haharap si Apo Kunching sa inyo kung sa ganang katauhan bilang pagkatao. Sapagkat walang kaalaman. Kaya po, kung may taong nanghuhusga, naghahatol, sasabihin nila ganun, wala po akong pakialam. Bakit? Sapagkat ang nakikialam sa akin ay ang Diyos at ang pinakikialaman ko ang kanyang layunin, hangarin at kagustuhan ang siyang aking tinatalima. Buhay po bang Diyos? Kaya po kayo, kung halimbawa may naghatol sa inyo ng ganito, ganito at ganyan, hindi ko po pananagutan yan kung hindi po yun dito. At kaya nga po may listahan doon. Kahit naman hindi nyo sabihin kapag ang espiritu po ang nagturan kung anong sakit mo'y malalaman. Ngunit bakit may talaan? Bakit po? Tanungin nyo po yung nagre-record doon, sa notebook doon, kung kinakausap ni Apo Kunching, ano ba sakit niyan? Hindi po nag-uusap yan. Kailan hindi pa naganap yung nag-usap sila na, kapatid, ano ba yung sakit ng pasyenteng ganito? Ano yung sakit na, bakit po? Yun ay tanda ng walang kaalaman, kaya ka nagtatanong. Subalit kapag may karunungan binahagi sa iyo ang Ama, di mo na kailangang magtanong. Ano kailangan mo? Subalit, kung kinakailangan tanungin mo, anong kailangan mo anak? Anong iniinom mong gamot? Tatanungin ka. Hindi ibig sabihin dahil kundi bara lamang para nang sa gayon ay sumasabay si Satanas. Patayin mo yan. Hoy Satanas, layas. Ganyan po. Ganyan ang buhay dito sa lupa. O di ba ga? Halimbawa, sinabi sa may tinatakot mo ba ako? Ay, di ako masisindak sa'yo. Ikaw ang nga sisindakin ko. Katulad niyan, katagal na niyan. Tama ba? Alam ko. Buhay bang Diyos?
Yan po ang pawang katotohanan. Sapagkat kung minsan sinasabi ng tao, ko, eka, ano ba eka ang paniniwalaan mo dyan? Eh, ano nga ba? Ano nga ba? Yun ang di nila alam. Kay lakas naman ang kaloob mo, kay tapang mo. Halimbawa, sinabihan ka, hoy, dalawin mo nga yung anak kong may sakit. Oo, dahil pakakainin ka. Aba, kahit hindi ka pakainin kapag tagla